Kamusta mga kababayan, and welcome back to the channel. Kung bago ka dito, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. In our today's video, real talk tayo ha. Bakit nga ba ang daming Pinoy sa Canada ang baon sa utang? Ito ba ay dahil maluho tayo? Dahil mahilig magpasikat? Magyabang? O dahil pressures sa buhay abroad? Let's break it down. Klaro at walang judgment. Una sa lahat, mataas talaga ang cost of living sa Canada. Rent pa lang, ubos na halos kalahati ng sweldo. Groceries, tumataas. Gas, tumataas. Insurance, tumataas. So, kung minimum wage ka or bago ka pa lang sa trabaho, kulang talaga ang kita. At kapag kulang, sinong tatakbuhan? Credit card. Alam natin na part na ng kultura natin ang tumulong sa pamilya sa Pilipinas. Pero minsan, kahit tight na ang budget, wala tayong choice kundi magpadala kasi tayo lang maaari ang inaasahan. Kaya nga, bawal tayong magkasakit dito or bawal tayong umabsent. Kasi kapag emergencies, lalo na sa Pinas, hindi mo kayang hindi tumulong. Pagdating sa Canada, syempre gusto natin maayos na buhay. Marami ang bumibili ng kotse, nagfa-finance ng furniture, appliances, cellphone, hindi dahil mayabang, kundi dahil gusto natin ng comfort at convenience. Pero kapag sabay-sabay ang monthly payments, dun na nagkakapatong-patong. Maraming Pinoy ang hindi sanay sa credit system bago pumunta sa Canada. Hindi alam ang interest rates, minimum payment caps, credit score, compounded interest, debt to income ratio. TFW, part-time or seasonal workers. Minsan, hindi stable ang hours. Kapag bumaba ang kita for a month or two, nabubutas ang budget. Again, sino ang fallback? Credit. Hindi lahat ng emergencies napapag-ipunan. Car repairs, minimum, nasa $500. Dental, minimum, $300. Flight to the Philippines, nasa $1,500 kung makakaswerte ka, up to $3,000 Canadian dollars. Pag wala kang savings, card ang hawak-hawak mo. This one, real talk, but with respect. May pressure talaga minsan among Filipinos abroad. Ayaw natin na magmukhang nahihirapan. Ayaw natin mapag-iwanan. Kaya minsan, kahit hindi na kaya ng budget, bumibili pa rin. Not for yabang, mostly to feel normal or para hindi masabihan. Sa Canada, almost everything is financing. Furniture, financing. Phone, financing. Chekot, zero down payment, pero financing pa rin. Madaling ma-approve, kaya madali ring mapadami. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Marami ring Pinoy sa Canada ang successful, debt-free, at financially stable. Kaya, posible talaga. Here are some quick reminders. Una, make a simple budget, kahit notes up lang. Second, live within your means. Third, avoid impulsive financing. Fourth, keep an emergency fund. Fifth, huwag mahiya humingi ng financial advice. Sixth, and most importantly, focus on long-term stability, not short-term image lang. And that's it for me today mga kababayan. Sana nakatulong ang videong ito para mas maintindihan ang reality ng buhay dito sa Canada. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and guidance to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at magandang araw po sa inyong lahat.